Maraming salamat. Alam mo, amazing kasi nung binalikan ko yung yung buhay ko bilang filmmaker, kung ano ko nagsimula, marami akong mga pictures na ang dala kong mga camera lagi ay Canon. Kasi mula noon hanggang sa kasalukuyan, yun yung gamit kong camera kasi una-una user-friendly. Mabilis lang siyang gamitin, yun yung number one ko. Tapos, importante sa akin kasi na yung gamit ko na camera ay hindi masyadong complex at na-aaral ko siya agad-agad. In that way, kaya ko siyang gamitin bilang tool doon sa paggawa ko ng pelikula, creatively. And then pangalawa, handy siya, compact, in a way na kaya ko siyang dalhin kung saan-saan. Lalong-lalo na, yung mga nagsisimula ako, Found Story, School of Filmmaking yung gamit ko. Almost docu, tas real time, laking tulong niya para sa akin. So, doon ako nag-start. At hanggang ngayon, Canon pa rin yung ginagamit ko. Uso kasi sa amin, or madalas sa mga pelikula ko ay found events. Like kunwari, totoong rally, totoong piyesta, totoong kasal, totoong binyag, totoong event siya. So, ang ganda kasi nakukuha ko yung realism na gusto ko kasi hindi masyadong nakakasagabal sa mga tao yung camera mo kasi compact siya, maliit lang siya, hindi alam ng mga tao na nag-shoot ka. But of course, syempre pinaalam ko. Pero yun yung magandang gamit niya. And then, kaya mong mag-cover or kumuha ng mga eksena dun sa found events na hindi nasisira yung event mismo. Tapos, kaya mong gumamit ng camera ng madami na hindi halos nagkakakitaan kasi dahil maliit lang siya, pwede mong ipwesto yung mga cameramen strategically in a way na hindi sila nagkikitaan. So, malaking gamit at pakinabang niya dun sa amin na mga estudyante ng Found Story. Ano yung madalas kong gamitin ng lente kapag sunod-sunod, dalawa lang yan, it's either 50 or 24. And then kung hindi 50-24 for personal shots or parang just to get the emotions, parang ganon. Kung hindi ay mahilig ako sa super wide. Minsan nag-10 ako, 12, 14. Madalas ng 14. Kasi gusto ko laging sinasama yung lugar. Kasi ang Found Story, maliban dun sa may sinusundan siyang kwentong pang-individual, sa tunay na buhay, kwento talaga siya ng lugar. Ang madalas kong ginagamit ngayon ay CAT. Ganda ng CAT kasi ang useful niya sa akin, hindi lang dun sa pagdodocument ng mga bagay-bagay at sa paggawa ng pelikula. May ginagawa kong short film ngayon. Maliban dun sa paggamit ko dun sa paggawa ng pelikula, nagagamit ko rin siya dun sa pagtuturo sa mga estudyante. Kasi right now, kung hindi ako nagsushoot sa TV or dun sa film, nagtutalk ako sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas kung saan nagtuturo ako ng filmmaking at nagagamit ko yung camera mismo para i-demo sa mga estudyante, pakita sa mga estudyante kung paano magkwento gamit yung visuals or kaya gamit yung camera. And then nakakatuwa kasi dahil simple lang siya, katulad kung paano ko nakikita or katulad ng kung ano yung naranasan ko dun sa Canon, simple lang siya, handy, mabilis gamitin. Ganon din yung nakikita ng mga estudyante. In that way, mas mabilis yung pagkatuto. Hindi nagiging balakid yung camera mismo doon sa pagkatuto nila sa pagkukwento gamit yung visuals. Unang-una, maliban nga doon sa ito yung nakasanayan ko. Hindi ako film graduate. Una kong salta doon sa industriya, Canon na yung nagamit kong camera. So, nakasanayan ko siya, nagamay ko siya, at feeling ko lagi ko pa rin siyang gagamitin. Kasi importante sa akin na gamay mo or alam mo kung ano yung material or yung kasangkapan na gagamitin mo para doon sa paggawa ng pelikula. Na sanay na ako. So alam ko na kung paano ko siya gamitin
at kung paano ko siya i-maximize para makapagkwento na mas mahusay gamit ng pelikula. Yun na yun. Ayun.